paano mag-withdraw dito sa Soya app. So, ganito po yan. Pag nag-withdraw po tayo, dapat po mag-double check po tayo dito. So, syempre, dito tayo pupunta sa Diamond. Pero yung Diamond ko ngayon ay hindi pa ma-withdraw dahil 45,000 pa lang yung Diamond ko. So, tutap na lang natin. Halimbawa, nandito tayo sa account natin. Ito, tutap mo yung Diamond. So, pag tap mo dyan sa Diamond mo, makikita mo dito pwede ka mag-exchange or withdraw. So, pag nag-exchange ka, so ang lalabas dito is merong 100,000 diamonds is 90 coins, 90,000 coins, 300, 1,000, 1 million. O pwede ka din mag-customize dito kung hindi, for example, gusto mong mag 200,000 diamonds, i-exchange mo, wala kasing 200,000, 300 yung andyan, no? So, pwede ka ditong mag-customize ng 200,000 diamonds para makuha mo yung exchange mo. Tapos, pag tap mo tong exchange, pag na-exchange na, okay na siya. So, pag dito naman, balik tayo dun sa, babalik tayo dito. So, babalik tayo, diba? Mag-withdraw yung kailangan natin. So, diamond, exchange and withdraw, itatap mo lang yun, tapos itap mo tayong withdraw. Kaya lang, hindi pa ako makaka-withdraw dahil, $4 pa yun. So, syempre, nasa Pilipinas tayo, kaya Philippines yung gagamitin natin. So, ito yung option na withdrawal options. Merong EPI, USDT, bank card, GCash, Paymaya, CoinsPH, GrabPay, and Lazada PH. So, ngayon, tatap natin tong GCash. Halimbawa, GCash yung gagamitin natin. So, ito naman kasi yung pinaka-common na ginagamit ng lahat. So, syempre, pag nagtatype ka dito ng account ng GCash mo, ang 09, ang first 2 digit ay hindi mo na kailangan itatype. So, magsisimula tayo sa third digit na hanggang sa last digit. Kasi nga, meron na nakalagay dito, 09, para hindi po tayo ma-decline. And of course, ang pangalan sa first name, dapat capital yung unang pangalan, capital letter yung unang mong tinype, at saka sa last name. Kung meron ka middle name, ilalagay mo din dyan yung middle name mo. And then, halimbawa, tapos mo na yung fill upan. So, you have to double check mo yung GCash account mo para hindi ka ma-decline. Kasi nga, ang pag-withdraw dito is, any time of the day, pwede ka mag-withdraw. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pwede ka mag-withdraw sa buong week, kahit anong oras, kahit anong araw. Kaya lang, every Tuesday lang darating yung payout. So, every Tuesday lang sila nagbibigay ng mga payout sa mga members o sa mga nagwi-withdraw. So, kailangan, sa members ko naman, pinapa-withdraw ko sila. And Sunday, every Sunday, para kunting oras na lang yung iintayin nila. So, mag-iintay sila ng isang araw lang. So, pagka Tuesday, andun na agad yung sahod nila. Kaya, Sunday ko sila pinapa-withdraw. So, halimbawa, tapos na tayo dito mag-fill up. So, tatap lang natin tong next steps. So, dyan, pagka-tap mo dyan sa next steps, ita-type mo lang dito kung magkano yung account mo. Hindi account, magkano yung i-withdraw mo. So, halimbawa, $10. $10 yung i-withdraw ko eh. Kasi nga minimum withdrawal dito is $10, which is in diamonds, that's 100,000 diamonds. So, pagka-tap mo dyan, nalagay mo na yung amount ng diamond mo, ita-type mo lang dyan withdraw. Kaya lang, insufficient withdrawable balance kasi nga $4 lang yung akin. So, pagka-type mo dyan, tapos itapot lang tong withdraw at automatic na po yan magdi-deduct doon. Tsaka nga pala, wag po kayong magtataka kasi nga ang Soya app ay hindi kagaya nung kung Popo user ka, hindi kagaya ng Popo app na nagbibigay ng notifications o message sa'yo na nag-withdraw ka na. So, ang intayin mo lang siya, pag okay yung details mo doon, okay naman siya, darating naman siya pagka Tuesday. Kung hindi naman okay yung details mo doon, ay yung dollar mo naman ay mababalik lang din sa'yo. So, gagaya nito. Sasample lang kita. So, syempre, balik dito, diamond, tapos tingnan natin dito sa details, makikita mo dyan, details. So, pagka-tap dyan sa details, halimbawa, yung
yung diamond ko is, yung cash out ko hindi nag-successful dahil mali yung info na nilagay ko. So, dito, halimbawa, eto, nag-failed siya. So, ano yun, ang diamond ko, bumalik lang din sa akin. Tas dito, bumalik lang din sa akin. Para, withdrawal failed, diamonds have been returned. Failure notice, failure reason, withdrawal abnormality. Please contact the official. So, ganun lang po ilalagay nila, pero hindi po sila nagsasend ng mga notifications kung pag successful na yung withdraw mo. Pero kapag failed naman yung withdraw mo, makikita mo naman dun sa dashboard mo na andun yung diamonds mo. O pwede mo dito tingnan sa details ng diamonds mo. Ito naman, successful withdraw. Ayan. Ito yung diamond na nakuha ko sa income and expenses. Ayan. Ganyan. Last month. Ganyan lang guys. Kung meron po kayong tanong, pwede po kayo mag-message sa akin. Thank you so much for watching, and if gusto nyo mag-subscribe, pwede din kayong mag-subscribe.